kung tanungin kayo, tayo ba ay kayang gamitin ng Diyos para sa Kanyang gawain? Tayo ba ay kayang gamitin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian? Totoo po yun, no? God has perfectly equipped and enabled each of us to be a part of His great works. Ibig sabihin, lahat po tayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos upang tayo ay maging kaparte ng gawain ng Kanyang church. Okay? So we called ourselves church. Okay? So ito pong building na ito ay hindi po natin tinatawag na church, kundi yung mga taong nagtitipon-tipon sa lugar na ito. Amen po ba? So bawat bahagi, no? Bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Bago pa tayo sinilang sa mundong ito, at bago pa dumating sa kaisipan ng ating mga magulang na tayo po ay isisilang dito, ang Panginoon po ay meron ng inihandang special na prepare para sa atin po na tayo po ay gumawa ng mga mabubuting bagay para sa Kanyang kaharian. Amen ba? So, hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito, ay alam na ng Diyos kung sino yung sa Kanya at kung sino yung tatawagin niya para sa Kanyang dakilang gawain at tayo magiging kaparte noon. Amen? So, ito po ay plano ng Diyos sa buhay natin. At responsibilidad po natin, sabi mo, responsibilidad ko na ma-discover at ma-accomplish ang mga bagay na nais ng Diyos para sa akin. Amen? So, responsibilidad po natin yon. At ang saktunayan, sabi po ng Panginoon sa atin, na tayo ay binigyan ng Panginoon ng napakaraming abilidad at potensyal upang tayo ay maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Ano ang ginagawa natin doon sa God-given gifts o God-given ability na ipinagkaloob sa atin? So, sabi nga tayo mga Kristiyano ay hindi lamang po dapat tayo ay manatili, no? Na ma-experience natin ang pagpapala ng Panginoon, kundi dapat po ay makita po natin kung ano po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon, and after that, ano po ang gagawin po natin? Amen ba? Sino dito yung mga iniligtas ng Panginoon? Yan. So, tayo po ay mayroong responsibilidad na dapat pong gawin pagkatapos na tayo ay iligtas ng Panginoon. Maaaring inisip natin, tinanggap ko na nga si Lord, ano pa ba gusto niya? Di ba? So, alam nyo, hindi natapos ang ating pagtanggap sa Panginoon at that's it. Kundi meron po tayong nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? You will be purchased with Christ's blood. Tayo po ay binili ng mahalagang dugo ng Panginoong Kristo. At ito po ay totoo po na tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa ating kasalanan, sa ating mga tanikala, at mga kabigatan ng ating buhay. Ito po ang sabi niya sa 1 Peter chapter 1, verse 17 to 19. So, sabi po dito po sa Living Translation, no? Ang sabi po dito, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. Yan, wala daw favorites ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat lahat tayo paborito ng Diyos. Amen po ba? He will judge or reward you according to what you do. Yan, tingnan niyo to, ha? So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Yan, yung ating daw pong residency dito sa mundo ay temporary lang. Tama ba? So ibig sabihin, mga alien tayo. Alien? Alien tayo. Bakit? Kasi tayo ay merong tunay na tahanan at ang tahanan natin ay kung nasaan ang ating Panginoon. Amen po ba? Verse 18. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lost their value. It was the precious blood of Christ. Sabi natin, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So tayo ay tinubos ng Diyos
sa magitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Kristo na siyang walang kasalanan at siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Di ba napakalaking pribilehiyo na ginawa ng Panginoon sa atin na tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan? Hindi man natin alam yon, pero yun ang ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating mga buhay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinubos ka ng dugo ni Kristo. Okay, pag tinubos tayo ni Kristo, ibig sabihin, sino na nagmay-ari sa atin? Si Kapisi ba? Si El Bumbay ba? Hindi. Ang Panginoon. Kaya tayo lagi nagtitiwala sa ating Panginoon na tayo ay kayang baguhin at kayang gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. So in spite of that, no, sa ganitong kondisyon na tayo tinubos ng Panginoon, marami pa rin mga kapatiran, marami pa rin mga kapatid natin, mga Kristiyano, ang nag-iisip na ang paglilingkod pa sa Diyos ay optional. Pwedeng hindi. Ano sa tingin ninyo? Ano ang opinion ninyo? Pero ang opinion ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Amen? Hindi optional yung maglilingkod ba ako ngayon? Pupunta ba ako ngayong Sunday sa church? O abang ako si Pacquiao? Yan, ako. Kaya siguro tingnan niyo yung katabi niyo buhay ngayon, ha? Tapos next week, pag nandyan sila sa katabi niyo, nanood ka ba? Okay? So, in spite of that, no? Sabi nga, marami pa rin Kristiyano. Ang thinking nila, since na sila ay tinubos ng Panginoon, kailangan ko ba akong maglingkod? Okay, ligtas na naman ako eh. Okay, ano ang sabi po na Ephesians chapter 2 verse 10? Ang sabi po dito, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Sabi, for we are His workmanship. Tayo po ay kamanggagawa ng Panginoon. Nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mga mabubuting gawa, which God prepared beforehand so that we will walk in them. So, hindi pa tayo sinisilang dito, sabi ko gano'n, which God prepared beforehand. Bago pa tayo silang dito, ay meron na ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos sa'yo. Ang gumawa ka ng mabuti. Okay, gusto ko lang iklaro. Ang kaligtasan po ay hindi po makakamtan o hindi nakabase sa paggawa ng mabuti. Saan po nakabase ang ating kaligtasan? Sa magitan ng biyaya ni Kristo sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Paano darating yung mabuting gawa? After we receive the grace of God through faith. Amen? So kaya nasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, huwag tayong magmalaki at tunay, no? Sabi ka na, huwag tayong magmalaki na kaya natin iligtas ang ating sarili dahil sa ating gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos through faith. Amen? Tandaan niyo po yan. Kaya lang tayo nagiging maganda yung ating ginagawa ngayon dahil natanggap natin ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? So our physical characteristic or personalities o yung abilidad natin, yung temperament natin, yung ugali natin, we're all fashioned with this purpose in mind. So ito po yung nasa isip na ng Panginoon. We are perfectly suited for the task the Lord has chosen for us. Ibig sabihin, tayo po ay meron na tayong pupuntahan, meron nang nakaredy sa atin. We are destined to accomplish, to fulfill God's work, God's good works in our lives. Amen? Kaya nga po itong ating pong campaign ng Back to Church. Ayan, mamaya po, meron po tayong campaign ng Back to Church. Bakit natin pilit, no? Na gusto nating malaman ano ba yung layunin ng Diyos sa buhay ko. At ang sabi nga ng Panginoon, beforehand, bago pa tayo sinilang dito, nais ng Diyos na gawin natin ang kabutihan ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin. We are fitted, we are suited for this. Amen?
Maaring sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat dyan, no? At wala akong mga giftings dyan, wala akong kakayahan dyan. Sa katunayan nga, mahihiyain nga ako eh. So mamaya po, titingnan po natin yung mga excuses natin, okay? So perhaps you have been told you are worthless or wala tayong halaga o may nagsabi sa inyo, nung bata pa tayo, ikaw talaga, wala kang mapupuntahan. Ikaw ay pupulutin sa kungkungan. Okay? At ikaw ay wala kang kwenta. Okay? Wala kang katalent-talent. Tama ba? Wala kang katino-tino. Okay? Maybe this is something you secretly believe about yourself. No? Maaaring ito po ang inyong pinaniniwalaan magmula pagkabata. No? And sadly, sometimes yun pa rin yung ating mentalidad. Amen ba? Sabi nga, at hindi natin matanggap, no? Na tayo sa paningin ng Panginoon, tayo po ay special sa mata ng ating Panginoon. It couldn't be further from the truth, no? Ibig sabihin, minsan malayo sa katotohanan yung ating iniisip. You know, you have something valuable to contribute in the kingdom of God. Naniniwala po ba kayo doon? He's created you with specific skills and capabilities to bring Him glory. Tayo po ay merong specific skills na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, wag po kayong magtaka na kung yung ibang tao ay nag-excel sa bagay na yun, ibig sabihin, yun yung kanyang kapabilidad. Okay? At kung naman tayo maigit, kung wala tayo ng skills na yon, sapagkat iba naman yung skills na ibinigay po sa atin at kapabilidad na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Maaaring gusto nyo maging worship leader, pero wala naman kayong skills, no? To sing, ano? Pero meron naman kayong paa para magsayaw, di ba? Tama ba? O meron naman kayong skill para magsulat, o meron naman kayong skills na kayo naman ay technical, di ba? So, ibig sabihin, lahat po tayo ay merong kanya-kanyang mga kapabilidad sa ating buhay. There's a reason to keep hope alive. Amen? Sabi nga sabi ng last preaching natin, don't give up on yourself, no matter what in the past. Ano pa ng mga past natin, wag yun ang maging hindrances o maging balakid upang hindi tayo magpatuloy sa ating Panginoon. There is always a future. Sabi mo, there is always a future. So when the Lord assigns tasks, He also supplies His strength to accomplish it. Amen ba? Ang sabi po doon sa New Living Translation of 1 Peter 4:11, sabi doon, do you have gift of speaking? Meron daw kayong kaloob ng pagsasalita? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Meron ba kayong kaloob ng pagtulong sa iba or pagkakahawang gawa? Sabi doon, do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Amen. So ito pong mga gifts na to, no, ay special gifts. Sabi mo, special gifts. Para sa iyo. Okay, malapit na po ang Pasko, di ba? Naghahanap tayo ng mga regalo. Tama ba? Sino dito yung mga ayaw ng regalo? Ang daming ayaw, ako lang ang gusto. Okay? So, lahat tayo, no, ay merong kaloob, no? The gift you have is a special gift. It is especially suited to your personality. Yan, ano yung mga personalidad natin? Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga talentong yon para suited sa ating personalidad, sa ating nature, sa ating ugali. Amen ba? The gift you have must be put to work. We serve God by ministering to other people, helping them, encouraging them to grow in the faith, and pointing them in the right direction. The gift you have requires your stewardship. Yung inyo pong kaloob na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay kailangan ng matinding pangangalaga at pagbabalyo or stewardship. Tama po ba?
Di ba, pagka merong nagbigay sa iyo na mahal mo sa buhay, yung binigay sa iyo, kinikip mo yon at inaalagaan mo at hindi mo basta kung saan nilalagay. Tama po ba? Amen ba? So, yun po yung mga kaloob na nais ng Panginoon sa atin. So, the reason why ang Panginoon sa Kristo din, no, nung pinadala niya ang Banal na Espiritu sa buhay natin, no, sapagkat siya ay nangako sa atin na kung siya ay pupunta sa Ama at siya ay uupo sa kanang trono ng Diyos, tayo po ay hindi niya iiwang ulila at tayo po ay tatanggap ng patnubay, the Holy Spirit. Amen po ba? So the same helper, the Holy Spirit, to enable them to spread the gospel, no? During the time, yung mga disciples po, na sila po ay sinabihan ng Panginoon, huwag kayong aalis dito sa Jerusalem, dahil bago ako umalis, sabi niya, ay makikita ninyo ako umakyat sa langit, at pagka ako umakyat sa langit, bababa sa inyo ang pangako ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? So the same helper, no, the same Spirit, no, nung nasa mga sila'y bautismo ng banal na Espiritu ng Diyos, ay parehong Espiritu ng Diyos. Kung ano ang natanggap nila, ang natanggap natin. Amen? So kaya yung dispensation ng banal na Espiritu o yung paggalaw ng banal na Espiritu noon ay gumagalaw ngayon, mas active ang banal na Espiritu ngayon sa buhay ng mga Kristiyano. Amen ba? Naunawaan niyo po ba? Okay, kaya nga po tayo ay destined, no, to do God's work, no? His desire is to continually guide you each step of the way. Tayo po ay pinapatnubayan ng Diyos sa bawat yapak natin, sa dapat daanan natin na pinubay ng ating pong Panginoon. Na magawa po natin yung ating pong paglilingkod na ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Meron po tayong mga possible reason o meron tayong mga reasons o many reasons o yung mga nakikita nating obvious na reason sa ating pong paglalakad na minsan nagpapalayo sa atin upang tayo ay hindi makapaglingkod sa Panginoon. At ito po yung madalas natin maobserbahan. Number one, ito po yung tinatawag nating pure self-image. Yan. Mababa ang ating pagtingin sa sarili natin. Okay? So, ang tawag po dyan ay mababang pagpapahalaga sa sarili. Okay? Ano ba ang tingin natin sa ating sarili ngayon? Ikumpara natin noon at ngayon. Pareho ba? Wala namang pinagbago. Diba? Alam nyo, dati ako, mahihayin po talaga ako. Hindi ako makakatayo dito. Obvious lang, mahihayin. Diba? So, hindi ako makakatayo dito ng ganito, no? Dahil napaka-liit yung tingin ko sa sarili ko. Okay? Pagka yung mga, during the time na ako po ay nag-aaral ng high school, no? Yung mga kaklase ko, gagaling nilang mag-English. Di ba? Mag-English. Okay? So, medyo natetreten ako, lalo na pagka yung teacher ko, tatawagin ako. Hindi ko na alam kung ano yung tatanong niya at anong isasagot ko. At one time, tinawag ako ng English teacher ko, no? May tinanong siya. Sinagot ko naman, confidently, no? Pero sabi niya, ano pinagsasabi mo? What you're talking about? Sabi niya gano'n. Sabi niya, stand in a corner. Talagang, pinatayo niya ako doon sa corner ng room. Siyempre, medyo nakakahiya. Tama po ba? Yung mga klase ko, tatawa na. Diba? Siyempre ako, medyo tatawa na lang. Diba? Para hindi malata. No? Pero alam nyo, yun ang nag-cause sa akin kung bakit naging poor yung aking self-image. Kahit na alam ko meron akong potential, no? Okay? Kahit alam ko na may potential ako, pero dahil doon sa mga ganong senaryo, no? Na parang napahiya ka, no? Mas lalong lumiit yung pagtingin mo sa sarili mo. Pero sabi nga hindi natatapos ang istorya ng buhay ko doon. Amen? Pero magmula nung nakilala ko ang Panginoon, nabalik yung aking confidence sa Panginoon, tumaas yung aking tiwala sa aking sarili dahil alam ko ang Diyos ay kasama ko. Amen? At nung nag-college po ako, ayan, ang ganda naman ang ginawa ng Panginoon.
Alam nyo, yung mga kaklase ko naman sa, sa science o sa chemistry, physics, no? Talaga naman, matataka sila. Bakit ako, pagka-exam na, midterm and finals, hindi ako nag-e-exam sa chemistry, physics? Bakit? Kasi nag-withdraw ko? Hindi. Dahil lagi ako accepted. Eh? Bakit? Kasi nagkaroon ng confidence eh. Di ba? Ibig sabihin, kayang baguhin ng Diyos yung ating personalidad, yung abilidad natin. Kung tayo ay maglilin sa Kanyang kapangyarihan, magtitiwala tayo sa Kanyang mga panukala, di ba? Sabi nga ng Proverbs, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Amen ba? So kung ako ay merong setback during my high school life, ay meron naman akong pangbawi nung ako yung college. Amen? So ibig sabihin, meron tayong mga bagay na nagpababa ng tingin sa ating halaga sa ating sarili. Amen? Kaya minsan pagka naalala ko yung high school life ko, natatawa na lang ako. Sabi ko, pwede pala eh. Di ba? Amen ba? Pero alam nyo, hindi ako tumitigil. No? Hindi ako tumitigil ng pag-aaral. Amen po ba? Kung saan ako mahina, doon ko mas lalong ine-enhance yung aking skills doon sa aking kahinaan. Amen? So some Christians, no? Maaaring wala po dito, no? Okay? Some Christians use feelings of unworthiness as an excuse. Minsan yun po ginagawa natin excuse yung ating pong parang wala naman akong halaga dyan. Di na lang ako maglilingkod. So the Lord could never use someone like me. So minsan, sabi natin, ay hindi ako gagamitin ng Panginoon kasi mahina ako dyan eh. So oftentimes, sometimes, these negative thoughts pattern originates from believing o minamaliit natin yung ating pong sarili dahil sa ating pong mga childhood experience. Amen? However, we must realize other people's perception of us never match God's. Amen? So kung ano yung perception ng iba, ay hindi natin pwedeng kumpara kung ano ang tingin ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating sarili. Amen? Kung ang tingin ng mundo sa atin, ng iyong kapitbahay, ng nanay mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng kaklase mo, na ikaw ay bobo o wala kang talento, ang tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay napaka-special para sa Kanya. Amen? Tayo po ay matalino sa Panginoon. Amen? Tayo po ay confident. Mas confident ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So, ang buhay natin ay hindi basta-basta lamang at tayo po ay mahalaga sa tingin ng Panginoon. And God has a purpose to use us. Meron layunin ng Diyos para tayo po ay gamitin ng Panginoon. We can afford to hang on the past. No? Huwag daw po tayong patuloy na sabi nga mamuhay ng iniisip natin yung ating pong mga nakalipas. Or we will miss His good plans and waste our lives. So, masasayang ang buhay natin kung tayo po ay mamumuhay sa ating pong nakaraan. Amen? So, yung ating poor self-image, no? Tingnan natin na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Amen? So, katulad tayo ng Panginoon. We have the mind of Christ. Amen? So lahat po tayo ay nilikha ng Panginoon ayon sa Kanyang wangis. Pangalawang dahilan o mga kadahilanan kung bakit tayo ay minsan nagpo-fall out o fall away in the service of the Lord. So inadequacy. Yung ating feeling of inadequate to serve the Lord. Parang sinasabi, Lord, parang hindi ko kaya. Okay? So alam nyo, yung merong mga inadequacy, yan yung gustong-gustong gamitin ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi magyayabang yan eh. Di ba?
Lalo na yung pagkain, Lord, parang hindi ko alam yan eh. Parang hindi ako fit dyan eh. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Bakit? Kasi pag ginamit tayo ng Panginoon, ibabalik natin ang lahat ng kaluwalhatian para sa Kanya. Amen? Kasi kung puro alam mo na lang lahat, di ba? So ano pa ituturo sa'yo? Alam mo na eh. Tama ba? Kaya glory to you, glory to me na, glory to you. Tama po ba? Kaya maganda rin na makita din natin yung ating kakulangan upang ang Diyos naman ang pupuno nun at ito ay magbigay ng pagpapala at pagpupuri sa ating Panginoon. None of us are sufficient in ourselves for God's calling. And this is a good thing. Sabi ni Charles Stanley, sabi niya, none of us are sufficient in ourselves for God's calling, and this is a good thing. Sabi niya, anytime we are challenged by the Lord to do something beyond our abilities, we are driven, motivated to lean upon Him for strength. Sabi niya, in fact, that's the way our faith grows. Yun daw ang nagkukos sa atin para tayo mag-grow sa Panginoon. Each challenge teaches us to believe that we will stand in the gap and supply what we need to achieve His word. Naunawaan niyo po ba yun? Na yung ating inadequacy, yung ating kakulangan, yun ang gagamitin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng abilidad. Yun ang magpamotivate sa atin, magbibigay sa atin ng pagnanasa upang tayo ay magtiwala sa kalakasan ng Panginoon. At ang katotohanan niyan, yan po ang nagpapalago ng ating pananampalataya. Amen? Kung tayo kulang sa pananampalataya, sabi gano'n, kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon. Amen ba? Pangatlong dahilan kung bakit tayo, mga Kristiyano, ay nagpo-fall away from the service of the Lord, yung comparison. Compare tayo ng kumpara, bakit ganyan si ganyan. So one of the greatest ways to shut down obedience is to compare ourselves with others. Ulitin ko po. Sabi dito, one of the greatest ways to shut down obedience, o para daw ito yung ating pagsunod, o maputol ang ating pagsunod, is to compare, yung ikumpara natin ang ating sarili sa iba. So, hindi nyo pa nasasabi sa sarili nyo, bakit hindi na lang si Brother Nelson, o si Cardinal Andrew? Yun ang gamitin nyo, hindi ako. Siya ay mas higit na magaling kaysa sa akin. Mas magaling siya magsalita, mas magaling siya mag-Ingles, mas magaling siya kumanta, mas magaling siya maglingkod. Bakit ako? Diba? Siya na lang. Amen ba? The problem with this reasoning is that the Lord called you to do that job, not someone else. Kung merong pinagagawa ang Diyos sa inyo, hindi yung problema ng taong gusto mong ikumpara sa'yo, kundi yun ay para sa'yo. At walang gagawa nung kundi ikaw. Sabi mo, ako yun. Kung ano ang pinagagawa sa akin ng Diyos, sabi niyo, ay hindi yun para sa iba. Para sa akin yun. Sabi mo sa akin, para sa iyo yun. Amen? So kapag may pinagagawa ang Panginoon sa'yo yun, hindi para sa iba yun. Kumbinsido ba kayo? God doesn't need your advice about who can do it better. He just wants your obedience. Nais ng Diyos ang inyong pagsunod. Nais ng Diyos ang ating pagsunod. Hindi gusto ng Diyos o hindi nais ng Diyos o hindi gustong pakinggan ng Diyos kung ano yung opinion natin o yung advice natin. Tama ba? Siya nga ang pinakamatalinong Diyos sa lahat di ba? Tapos tayo pa mag-a-advise sa Diyos. Diba, minsan ganun tayo. Tapos marunong pa tayo sa Diyos. Oo, minsan, di ba? Pag nagpe-pray tayo, minsan marunong pa tayo sa Diyos. Lord, ganitong gawin mo. Di ba? Ay, ako lang pa. Sensya na ako kayo. Tao lang. Pero alam niyo, minsan ganun mo tayo Di ba? Na mas marunong tayo sa Diyos, tinuturuan natin ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Pero mas higit na alam ng Diyos kung ano ang dapat marapat sa atin. Pangapat. Yan, mabilis po tayo. So, weaknesses. Yan.
So sometimes, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon dahil nakikita natin yung ating kahinaan. Okay? When it comes to service, too many people major on their weaknesses. Kaya masyadong focus dun sa kahinaan niya. Kaya hindi makapaglingkod sa Panginoon dahil lagi niya nakikita yung sarili niya na mahina, weaklings, di ba? Siya ay walang kakayahan. Iyon ba? Sinasabi natin, ay naku, ako'y masakitin ako. Lumakad lang ako ng mga ilang metro eh. Wala na, hinihingal na ako eh. Ay hindi, matanda na ako. Sorry po sa word Bip-bip. Okay? Ako, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin yung umayo, mag-share. Di ba? Hindi ko na kaya, no? Alam niyo, si Papa Mar, nasa si Papa Mar. Ilang taon na kayo? Ha? 66. Oh, yun. 66, 68. Oh, 66. Okay? Pero, pag siya'y tumutugtog dyan, talagang energetic siya. Amen? Lalo na si Kuya Paulins, di ba? Happy-birthday lang kahapon, happy birthday. Di ba? Pag nag-drum siya, talaga naman, no? Minsan napuputol na yung stick. Diba? Sa sobrang lakas, no? Dahil energetic siya eh. Diba? So hindi siya pinanghihinaan. At continue sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi natin pwedeng maging dahilan nyo na tayong mahina. Sapagkat sa ating kahinaan, ang Diyos ang nagbibigay ng ating kalakasan. So, whatever your excuse, you're not the first one to try this tactic with God. Yan. Para lang makaiwas, hindi ikaw ang unang gumawa nito. Okay? Sa Biblia, during the Exodus, si Moses, ginawa niya ito sa Panginoon. Di ba sabi niya, Lord, bakit naman ako? Kung magsalita nga ako, nag-i-strum ako Di ba? Minsan parang ako, di ba? Nag-i-strum ako minsan Minsan hinahanap ko yung words. O nandito na sa mouth ko, pero hindi ko mabigkas na maayos. Di ba? Ganun si Moses, sabi niya, Lord, hindi nga ako eloquent, hindi nga ako fluent magsalita. Tapos paharapin mo ako doon kay Haring Paraon. Di ba? Sino ba ako para umarap sa kanya? Tama ba? So, ito'y mga tactic din ni Moses during the time na siya ay inuutusan ng Panginoon. Nakausapin niya si Paraon. Pero hindi naghari kay Moses, no? Ang nanaig pa rin ay ang kalooban ng Panginoon. So, God did not accept his excuse, kay Moses. He won't accept even, ng Panginoon yung ating mga excuses ngayon. Sabi ni Paul, sabi niya, Paul says our weakness are opportunities for Christ to display His strength in us. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. Sabi ni Pablo, ang biyaya ng Diyos ang kailangan natin. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ko lang, yung power natin works in weaknesses. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagwo-work sa ating mga kahinaan. Sabi niya, so now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Amen ba? Kung sinasabi natin, meron tayong mga weaknesses, ang gagawin ng Panginoon dyan sa kahinaan mo, purihin ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan para maging malakas ka sa iyong kahinaan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Alam mo, Pastor Ben, mahina akong magsalita. Palalakas ni Lord yan. Amen? Alam mo, Pastor Ben, minsan nahihiya akong magsalita. Di ba? Bibigyan ka ng kapal ng Diyos para magsalita. Amen ba? Tama ba? So, ang buhay natin, sabi nga nun, ay binili na ng Diyos. So, nararapat lang na ang katawang ito
ang bibig na ito, ang kamay na ito, ang ilong na ito, ang mata, tenga natin, ay gamitin lamang ng Panginoon para sa Kanya. Amen? Number 5. Panglima, na kadahilanan o ginagawa nating dahilan upang tayo ay hindi makapaglingkod sa Diyos, yung takot. Ayan, takot. Sabi mo, takot ka ba? Ayan. So, if God challenges us with a task beyond our comfort zone, the natural reaction is fear. Tama mo ba? Lalo na yung pagka sinabi ng Panginoon, o punta ka sa lugar na ito, tapos yung lugar na yun ay hindi mo naman kabisado, hindi mo alam kung sino yung pupunta mo doon. Tama ba? So, nawawala ka doon sa comfort zone mo, di ba? Pero kung sa mga cell group lang, o punta ka sa cell group, enjoy ka, di ba? Kasi meron kayong worship doon, meron kayong kwentuhan, may kainan, masaya ka doon. Pero pag sinabi ng Diyos, alis ka muna dyan sa comfort zone mo, dito ka muna magkanda ka na, open cell dyan sa bahay na yan. Diba? Tapos yung pupuntahan mong bahay, mga notorious yung mga tao, diba? So paano gagawin ko? Hindi ka sanay, no? Kasi nawala ka na doon sa comfort zone mo, so natatakot ka. Ano gagawin ko dito? Ano sasabihin ko? So what if I fail or don't measure up? O parang sinasabi natin, paano pag nag-fail ako? Paano pagka hindi ko nagawa? Ako ihaharap sa kahihiyan, di ba? You will face criticism, di ba? Di ba? May ginagawa mo, ganyan-ganyan, di ba? Moist ka na nga dyan, di ba? Isang ganun eh. O kaya, isang kakatok tayo sa pintuan, sabihin namin, kumusta po kayo? Gusto nyo bang magpa-pray? Nais lamang po na may bahagi ang Panginoon. Minsan, hindi ka pa nga nakakasimula eh, no? Sarado na yung pinto eh. Tama po ba? O kaya minsan, mag-approach pa lang tayo, di ba? Isa yung mga tao, alok na sa atin, hindi na sila nakikipag-usap sa atin. So, anong ginagawa ng ating kaaway, no? Sa atin, no? Si Satan, sabi nga, Satan wants anxiety or yung ating mga worries and concern, okay, to hinder us from becoming effective servants of Christ. So, ginagamit ng ating kaaway yung mga worries natin, o yung mga concern natin, o yung mga issue ng buhay natin para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. If He can keep us immobilized on the sidelines, sabi nga, pagka na-immobilize tayo, hindi tayo napapagalaw sa ating mga issue, worry ng buhay natin, hindi tayo makagalaw dahil sa takot, sabi ganon, nananalo ang ating kaaway. Papayag ba kayo doon? Ha? Sabi niya, okay lang. Hindi okay yun. Sapagkat tayo po, ang sabi ng Philippians 4:13, ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Na kaya-kaya natin gawin ang lahat ng bagay dahil sa kakayahan, sa kalakasan na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So that's why we have to believe God and move out in obedience. We need to put our trust in God and obey Him. The only way to overcome our fears is to step into them. Trusting God to do His work through us. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Amen? So tayo po ay binigyan ng kakayahan ng Diyos. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng hindi Espiritu ng pagkatakot, ng pagkaduwag, kundi tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi mo, kapangyarihan. Kapangyarihan, kakayahan, kalakasan, pag-ibig, at pagsuway sa ating sarili. Amen po ba? So, dapat hindi po tayo natatakot. Sabihin mo ulit sa katabi mo, yan, hindi ka natakot. Pang-anim na dahilan kung bakit maraming Kristiyano din, no, ang lumalayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung tinatawag natin busyness. Hindi yung business, busyness. Okay? Abala. Sino dito yung mga abala? Yan, tayo yung mga abala. Tama ba? So when presented with an opportunity to serve the Lord, some people claim, no, sinasabi ng iba, uy, sama ka naman sa open cell namin.
Di ba? Ano minsan sinasabi? Ay, wala akong time dyan. Tama ba? Punta ka naman sa linggo sa amin. Ay, I don't have time. May trabaho ako eh. But actually, ito po ang mabigat dyan. No? Ang pinaka-accurate na statement, no? Pag sinasabi sa I don't have time. So, medyo magandahan na po kayo. No? Ang ibig lang sabihin, no? Ang statement na yan, na sinabi, I don't have time, sinasabi natin sa Diyos, that's not a priority for me. Wow! Mabigat yun, di ba? Ibig sabihin, sinasabi natin, uy, ano tayo? Mag-Sunday service tayo. Sinasabi, Lord, wala akong, hindi ikaw priority ko. May priority ako, diba? Kaya minsan yung Sunday, napakadali nating palitan ng ibang priority. Andiyan pa kayo? Yan, may Pacquiao. No, laban ni Pacquiao. Hindi, joke lang. Hindi, kung tamaan kayo, okay. Kasi yung tinamaan, wala na po dito. Knock-out na. Okay, ibig sabihin, sometimes when you say, I have no time, so, ibig sabihin noon, wala tayong, hindi natin priority ang Panginoon. Diba, minsan parang napakadali sa atin, no? Na piliin ang Sunday kasi ito yung sabi natin, walang pasok to, diba? Ito, mag-church lang ako. Yan ang thinking natin eh, diba? Pero alam nyo, ito ang pinakamagandang araw para sa ating mga Kristiyano. Kung meron man tayong gagawin sa Sunday, ang magandang gawin ay tayo maupo sa presensya ng Panginoon katulad ni Mary. Amen ba? Hindi tayo makamakta. Diba? Busy tayo sa ibang bagay, pero hindi tayo busy sa bagay patungkol sa Panginoon. Amen ba? So, napakabigat nito, no? Ito po yung katotohanan, no? At sinasabi ko po ito, hindi lamang po para sa inyo, para sa akin din, no? When it comes to planning, no, sa atin, no, sa paghahanda natin sa ating back to church, no? Bigyan natin ng halaga yun, sapagkat ito ay gawain para sa Panginoon, hindi para sa atin to. Hindi para kay Pastora Vicky, hindi para kay Bishop, hindi para sa JCSGO, kundi para sa Panginoon. Amen? Palampakan po natin. So if we can squeeze out the hours to serve God in some fashion, we're too busy with our own agendas. The only way we will become effective servants is to let Him control our calendars and schedules. Amen? Ito po ang sabi niya sa Matthew 16 verse 24 to 26. Ang sabi doon, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever will save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Amen? So, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, at sino mang nais, no, nang sumunod sa Kanya, sabi gano'n, i-deny mo ang sarili mo. Sabi nga dun sa translation ng iba you need to die to yourself. You need to die. Tama ba? Yung ating sariling pleasure, sarili nating gusto, sabi nga, dapat mamatay muna bago tayo makasunod sa Diyos. Ang sabi nga, take up His cross and follow me, for whoever hath saved his life. No? Kung sino daw yung abalang-abala sa buhay niya, abalang-abala sa pagtatrabaho, sa pagkita, tapos walang oras sa paglilingkod sa Panginoon, you will lose it, your life. Amen? So hindi ko naman sinasabi na magiging tamad tayo, hindi na tayo magtatrabaho. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung priority ng buhay natin. Amen ba? Kung yung trabaho natin, nagiging cause upang tayo ay mawala sa Panginoon, yung personal nating lakad sa Panginoon ay mawala. No, hindi ibig sabihin, hindi tayo nalilingkod. Ibig sabihin, nawawala tayo sa focus sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, palitan mo yung trabaho ko. Amen po ba?
Ibig sabihin, yung trabaho natin, pagpapala yan sa Panginoon. Pero kung yan ay nagkukos sa atin para tayo lumayo sa Panginoon, eh nagiging curse sa atin yan. Amen. Bakit? Hindi ba kaya ng Diyos na palitan yung trabaho mo? Yung business mo, hindi ba kayang palitan ng Diyos? O pagka Sunday, hindi ka magtatrabaho? Tama ba? Mukhang wala nang atin sa Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Kaya kayo pinadala ng Panginoon para sa inyo to at para sa akin. Amen? So sabi na, but whoever loses his life for my sake will find it. Amen? For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Amen po ba? So, kung tayo gusto natin maging busy tayo masikip sa Panginoon. Amen? Alam mo, hindi naman tayo pinipigilan ng Diyos na tayo po ay magtrabaho, pumunta kung saan. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, we need to prioritize His calling. Tama mo ba? Ako po ay nagtatrabaho pa rin. Pero masigit na kinol ko yung calling ng Panginoon to pastor and to teach and to sabi nga, maglikod sa Panginoon. Pero nandun pa rin ako, nagtatrabaho pa rin ako. Bakit? Kasi yung workplace namin, it's also a ministry for me. Nakakapag-minister ako doon. Nakakapag-minister kami doon sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung trabaho natin, pwedeng gawin nating ministry yun. Amen po ba? Kaya yung workplace natin is our ministry. Yung ating schools is our ministry. Unahin natin yung trabahuhin kung nasaan po tayo. Amen? Hindi ho ini-encourage ng church na kayo ay mag-resign sa mga trabaho ninyo at mag-full-time kayo. Bakit? Kasi sino man ho aabot sa kanila kung kayo naman ay mag-resign o aalisin niyo yung sarili niyo doon. Kaya nilagay kayo ng Panginoon doon, may purpose ng Diyos. Ano ang purpose ng Diyos doon? Kayo ay gamitin ng Diyos sa inyong kinalalagyan. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. Kung tayo busy sa ating trabaho, maging busy din tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon doon sa ating mga pinagtatrabahuan, kung saan po tayo. Amen? Pagpito po, na dahilan kung bakit tayo minsan, okay, at kadalasan ay lumalayo sa paglilingkod sa Panginoon. Number 7 is selfishness. Yan. Hindi po yan selfie, no? Okay, selfishness. Sometimes people aren't willing to serve the Lord because their lives are devoted to family, friends, careers, hobbies, and responsibilities. But they have no interest in serving God. When we appear before the judgment seats of Christ, no, itong mga excuses na to won't stand. Instead of receiving rewards for accomplishing the good works God prepared for us, we will watch the wood, hay, and straw of our lives burn away. So, ibig sabihin, pagdating po ng judgment seat of Christ, o yung tayo po iharap sa Panginoon, ang lahat po ng ating mga ginawa ay dadaan sa apoy. Amen po ba? So sa buhay na ito, no, hindi pa naman huhuli ang lahat upang mag-divert tayo ng ating course. Okay? Kung sa tingin natin, parang makasarili na ako, puro na lang ako. Diba? Bakit hindi yung iba naman, siya naman, kayo naman? Amen ba? So sabi ng Panginoon dito, no? Pag tayo marap sa ating Panginoon, lahat po ng ating mga ginawa ay dadaan sa apoy. Sabi nga, kung yung ginto, yung ating ginawa ay mahusay, parang ginto, pag dumaan po yun sa apoy, yun ay mananatili po yun. Tama po ba? Matutunaw man siya, pero mananatili pa rin siyang ginto. Pero yung kahoy, yung ipa, di ba? O yung mga bagay, plastic, di ba? So yung mga plastic po doon, no, matutunaw.
at mawawala. So yung mga kahoy, di ba? Ano ibig sabihin nun? Itong mga materials na ito, no? Sa isa pong pag-build ng isang building, no? Napakahalaga po ng mga materials na ginagamit. Amen po ba? Especially when we lay foundation. Okay? So, nandito po si Engineer JP, no? Okay? Siya po ay nagtatayo ng mga malalaking warehouse or building, no? Sigurado ko yung ginagamit niya ay hindi mga hay at hindi mga straw. Tama ba, JB? Magamit ka ba ng straw para sa foundation? At tapos, haluan mo lang ng putik, no? Tapos, foundation na yun. Tapos, lalagyan mo ng malalaking baka. Ano mangyayari doon? Diba? Tubog na yun eh. Diba? Pagka dumating ang bagyo, matetest yung katatagan ng pundasyon ng isang establishment o isang building. Amen? Ganun din sa buhay natin. Kapag hindi po natin in-establish o tinayo ang buhay natin sa mabigat at matibay na pundasyon, which is our Lord Jesus Christ, pagdating po ng mga problema, madali po tayong babaksak. Amen? So kailangan po matibay yung ating pong pundasyon sa ating pong pananampalataya, at the same time yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So ano ang hinahanap ng Panginoon? Anong tipo o anong klase Kristiyano ang hinahanap ng Panginoon upang magamit niya para sa kanyang kaharian? Okay, number one, ito yung tao, no, na merong quality na siya ay laging available. Sabi mo, available. Ayan. Sabi mo nga sa atin, available ka ba? Ayan. So, hindi yung mga binatang dalaga, ha? Hindi. Available ba tayo para sa Panginoon? God is looking for willing servants who will make themselves available for whatever He asks them to do. Amen? When the Lord called Isaiah, the prophet immediately responded. Ano sabi ni Prophet Isaiah? Here I am, send me. Nakakatuwa ito si Isaiah, no? Sabi niya, Lord, sino gagamitin mo? Diba? Sabi niya, here I am, send me. Pero alam niyo, si Isaiah, hindi niya pa alam na kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Sabi nga, even though he hadn't yet heard the job description, sabi niya, Lord, send me. Bakit? Kasi kilala niya si Lord. Sino dito makakilala kay Lord? Diba? Kaya, pagkakilala natin si Lord, sasabihin na, Lord, send me. Kahit hindi mo pa alam saan ka isesend. Kung sa Syria, diba? Or sa Afghanistan. Diba? Okay? So, sinasabi natin kaya, Lord, gamitin mo ako. Tama po ba? Pero hindi pa natin kung anong pagagawa ng Panginoon. Pero nung si Isaiah, available siya. Diba? Anong ginagawa ng Diyos? Ang Panginoon daw ay naglalakad, parit-parito, parit-parito, siya ay tumitingin saan? Sa mga puso nais magpagamit sa Kanya. Amen? Hanggang ngayon, ang Panginoon, tumitingin siya sa atin, sa ating mga puso. Amen? Kung willing tayong maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo, available ako. Para sa iyo, Lord. Sabi natin, yung sinabi ni Prophet Isaiah, sabi natin, here I am, Lord, send me. Yan, recorded na yan sa langit. Amen? So, yan po ang sabi. Pangalawa, hinahanap ng Diyos ang pusong merong pagpapakumbaba. Humble. With a humble heart. Amen? Since God is opposed to the proud, He calls on the humble to accomplish His purposes. Amen? He wants servants who seek to give Him the glory instead of taking the credit for themselves. Ang sabi po dito sa verse 5 ng 1 Peter, sabi ganon, in the same way, you who are younger must accept authority of the elders, and all of you dress yourselves. Sabi, bihisan daw natin ang ating sarili. Sabi, dress yourselves in humility as you relate to
one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. And verse 6, sabi po doon, so humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Amen? Kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, darating ang panahon, tayo po iangat ng Panginoon. Amen? Sa ating kalagayan, at sabi Panginoon, iangat tayo ng Panginoon na merong karangalan. Sino naghahangad dito ng honor? We need to humble our hearts, ourselves before God. Amen? So, yun po, no? Pangatlo, hinahanap ng Panginoon with a pure heart. Yung malinis na puso, tapat na puso para sa Panginoon. So, another requirement for effective service is a pure, clean, transparent life. So, hindi po natin sinasabi yung perfection o yung perfectong tao, no? But about having a heart bent toward obedience. Yung nagnanais, ang puso na nais sumunod. Purity necessitates or demands keeping short accounts with God through immediate confession and sincere repentance. So, ibig sabihin ng pure, hindi natin pinapanatili yung kamalian sa puso natin, sa buhay natin. Kagad, no? Naiisip natin kapag tayo ay nagkakaroon ng kamalian sa buhay natin, kaagad lumalapit tayo sa Panginoon at kinukumpisal po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon upang patuloy tayong magamit ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Allowing sin to remain in our lives hinders our usefulness because it deadens or reduces our spiritual sensitivity and quenches the Spirit's power. So kapag tayo, inaalaw po natin, pinababayaan natin ang kasalanan na maghari sa ating buhay, no? Ay hinahayaan po natin na tayo ay hindi magamit ng Panginoon. At unti-unti bumababa yung ating spiritual sensitivity. Diba? Hindi na tayo nagiging discerning sa Panginoon. Hindi na tayo nagiging sensitive sa sinasabi ng Panginoon. It quenches the Spirit of God. Ibig sabihin, nasasaktan natin yung Espiritu ng Panginoon. Amen ba? So, anong sabi ni David, no? Nung siya po ay lumapit sa Panginoon dahil siya po ay nag-commit, no, ng adultery, ng murder, ng pagsisinungaling. Ang sabi niya doon sa Psalms 51 verse 10, Lord, create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. So, dinanais niya na lagi siyang malinis sa harapan ng Panginoon. At lagi niya sinasabi, Panginoon, lagi mong linisin ang aking puso sa lahat ng aking karumihan. Amen ba? Ang Panginoong Jesucristo po ay naturo ng isang talinghaga mula sa Mateo, no, Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Hindi ko na po bubuksan doon. Pero makikita po natin doon na siya po ay nagbigay ng mga talento sa bawat personalidad ayon sa kanyang kakayahan. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kakayahan ng Diyos at meron din pong in-invest sa atin ang Panginoon. Amen? So alam na po natin ang istorya, yung kanyang binigyan ng limang silver, no? O limang talento. No, ang ginawa nung nakatanggap ng 5 talento, ang ginawa niya, in-invest niya yun. At tumubo ng 5 beses din. Tama po ba? At yung binigyan niya, 2 talento. Sabi gano'n, in-invest niya at nagtrabaho siya. At nag-increase yung investment ng Panginoon ng dalawang pang ibayo. Ang nakakalungkot, yung isang tumanggap ng isang talento. Sabihin na ba, kasi naman, Pastor Dave, isa lang yung binigay ni Lord, kakunti yun. Alam nyo, sa Panginoon, walang konti. Sabi ng panahon, binibigyan tayo ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Ayon sa ating abilidad. Hindi siya magbibigay sa atin ng sobra-sobra sa ating kakayahan dahil hindi natin ma-handle yung mga bagay na yun. Amen ba? Hindi ka pwedeng bigyan ng 10 mansyon ng Panginoon
kung hindi mo kayang linisin ang 10. Praise the Lord. O kung wala kang pang-maintain. Tama ba? Ibig sabihin tayo ay binigyan ng Panginoon. Pero nakakalungkot, no? Yung isang taong ito na binigyan ng isang talento, no? Kiniricticize niya pa ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ikaw ko naman kasi yung Panginoon na sabi niya, you are, sabi niya, ano bang sinabi niya sa Panginoon? Sabi, you are a hard master. Sabi niya gano'n. Tawag dito, napakabigat mong Panginoon. Sabi, kinukuha mo yung mga bagay na hindi sa'yo, parang ganun sinasabi niya, no? Okay, although, sinabi ng Panginoon, binigay ng Panginoon, ayon sa kanyang kakayahan, yung isang talentong yun. Ang ginawa niya, di ba, naguhay siya sa lupa, at anong ginawa niya? Itinanim niya doon. Akala niya siguro tutubo. Di ba? Akala niya tutubo. Pero hindi naman po tumubo. Kaya nagalit sa kanyang Panginoon. Ang tawag sa kanya ay wicked servant. Tama po ba? At ang sabi ng Panginoon, sabi doon sa pinakamaraming tumubo yung kanyang investment, sabi niya, pumunta ka doon sa isa, kunin mo yun, sa'yo na yun. Diba? So sabi ko noon, yung nawalan, talagang wala na. Mawawalan. Dahil hindi siya naging tapat sa kanyang binigay sa kanyang talento ng Diyos. Amen po ba? So, sa pagbabalik po ng master, no, ang sabi po sa kanya, siya ay isang wicked at hindi tunay na lingkod ng Panginoon. So, sa ating pong umagang ito, no, if you sense the Lord speaking to you about this issue, no, sa mga buhay natin, maaaring tinatanong natin, ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Paano ba ako gagamitin ng Panginoon? Maaaring sinasabi natin, Lord, i-reveal mo nga sa akin kung ano yung gusto mo sa akin. Pero ang kailangan lang ng Panginoon ay maging available tayo. Hindi natin kailangan yung full details ng nais ng Diyos na pagawa sa atin. Ang nais ng Diyos na maging available ang puso natin para sa Kanya. Amen? Ang puso natin ay maging mapangkumbaba sa Kanya at maging malinis sa Kanyang harapan upang magamit tayo ng lubos ng ating Panginoon. Amen? Paano tayo gagamitin ng Panginoon kung ang buhay natin ay hindi sa loob pa lang ng tahanan natin, no? Ay hindi nakikita yung kaayusan at yung tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Amen po ba? Bakit tayo magba-back to church? Alam niyo, ang back to church natin sa December 7, yung pamilya natin, gusto natin silang bumalik sa church. Pero kung ang kondisyon naman natin sa loob ng tahanan ay hindi nakikita, paano natin ihikayatin yung nasa loob ng bahay natin? Sa susunod na Sunday ulit ng Disyembre, yung mga kaibigan natin, ka-opisina naman natin, para naman kung tayo, hindi naman tayo nakikita nagpe-pray, hindi tayo nakikita ng magandang ugali sa loob ng opisina. Tama ba? Paano naman natin imbitahin yung ating mga nasa neighbor natin sa ating ka-opisina? At lalo na sa community natin, anong contribution natin sa ating komunidad? Kaya nga po natin pinag-aaralan ngayong araw na ito, paano tayo gagamitin ng Panginoon? At ano ang mga criteria, requirements ng Panginoon para tayo gamitin ng Panginoon? Isa lamang po, yung puso natin para sa Panginoon. Amen? So ngayong umagang ito ay meron ba tayong puso na available para sa Kanya? O sinasabi pa natin, mag-isip ako ba, Pastor Bill? Pero alam niyo, ulitin ko po ulit, tayo po ay tinubos ng Diyos ng Kanyang banal na dugo. At tayo po ay binili niya. At ang pag-aari ng ating buhay ay hindi na po sa ating sarili, kundi para sa Panginoon.